Posibleng ang isyu ng umano'y anomalya sa mga flood control projects na ikinagalit ni Pangulong Bongbong Marcos ang unang iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta. Yan ay ayon kay Senador Jinggoy Estrada. Sabi ni Estrada, maaari magsagawa ng motu proprio investigation si Marcoleta kahit wala pang ihaing resolusyon sa Senado hinggil dito. Kumpiyansa si Estrada na mahusay itong mapapangunahan ni Marcoleta. Nitong Martes, naghain na si Senator Erwin Tulfo ng resolusyon para siyasatin ng Senado ang umano'y katiwalian sa flood control projects. Partikular niyang ipinagsisiyasat kung saan nagamit ang bilyon-bilyong pisong budget noong 2024 at ngayong 2025 para sa flood control, samantalang maraming baradong kalsada at drainage na nagresulta yan ng malawakang pagbaha. Maliban sa flood control projects, kasama din ang kontrobersiya sa joint venture agreement sa pagitan ng mga water districts at mga water concessionaires. Ipinagtanggol naman ni Estrada si Marcoleta sa mga batikos bakit ito ang inilagay sa Blue Ribbon Committee. Ito ang unang pagkakataon na ang Blue Ribbon ay pamumunuan ng isang neophyte senator na nag-iimbestiga sa mga pang-aabuso at katiwalian sa gobyerno. Kayo na po ang nasa chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ano na po ang inaasahan? At mayroon na ba kayo nakatalaga kung sino-sino ang mga miyembro ng Blue Ribbon Committee? Yung Blue Ribbon Committee, Jen, Nelson, Opo. ay isang nakapormang committee na yan. May tao na talaga yan. Ang ganun ba? Ang pinaka-head niyan ay tinatawag na Director General. Oho. Kapatid ni Congressman Miro Kimbo. Palagay ko kuya niya yun. Oho. Naka-wheelchair yun, pero very competent, ha? Okay. Matagal na siya roon. At ang pagkakaalam ko, magre-retire siya itong December. Opo. So, meron na talagang ano yun. Meron talagang May tao yun. Opo. May tao yun. At sa aking palagay, sa tagal ng pagkakatatag ng Blue Ribbon Committee, ay talagang may kasanayan na. Yung competence nila, kung ang pag-uusapan ay pag-build up ng kaso. Opo. Yung mga tinatawag na stop work. Para sa ganun, ay hindi ka lang basta-basta nagtatanong. Pag nagtanong ka, may basihan yan. Hindi yung kung ano-ano lang tinatanong. Parang kung sino-sino lang ng mga... Yung mga, anong tawag din sa mga nasa television na ang tanging gawain lang ay magtatanong ng... Wala naman direksyon ng mga tanong, di ba? Oho. Doon hindi. Ganun pala Kasi yan. ang Blue Ribbon, makikita mo, kinakailangan ma-establish mo yan. Tatlong bagay. May tinatawag na malfeasance, misfeasance, and non-feasance. Yung tatlo na yon. Opo. Kinakailangan, bago ka mag-imbestiga, ma-establish mo na alin man sa tatlong ito ay nandun. Opo. Either malfeasance, misfeasance, non-feasance. Ibig sabihin, puro katiwalian yan eh. Na nagaganap o naganap sa maraming ahensya ng ating pamahalaan. Oho. Kaya importanteng komite. At yan lamang ang isang komite na nakita ko sa Senado na meron siyang sariling logo. At saka sariling rules ata yan, Sen, ano? Hindi, lahat naman ng komite May kanya-kanyang rules. Pero ito may sariling logo lang siya. Opo. Pero siya talagang magtataka ka. Ibig sabihin parang independence eh. Kung yun ang tradisyon, igagalang natin ang tradisyon. Opo. Sa tingin ko, ay talagang binigyan siya ng ganung katangian sapagkat ang kanilang gawa hindi kakaiba. Okay. Di ba kakaiba? At doon nga, kahit walang resolution doon eh. I mean, motu proprio pa. Motu proprio. Opo. Pagka naisip ng chairman, sige, simulan ninyong mag-build up ng case dito sapagkat ito ay nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA kamakailan lang. Opo. Alam nga namang hindi tayo maging alerto sa mga bagay-bagay na Pangulo na mismo ang nakapansin. Opo. Napansin din naman ng mga iba. Kaya lang opisyal na binanggit ng Pangulo. Di ba? Tama po. At hindi lang binanggit. Tinakot pa sila, di ba? Yun na nga. Ano sabi? May mga pasaring pa ang Pangulo. Hindi pasaring, diniretso eh. Ano sabi niya, Nelson? Mahiya naman kayo. Mahiya. Sino kinakausap niya, Jen? Yung mga mambabatas po na nasa... Sino yung mambabatas? Di ba? Yung mga nasangkot sa... Akala ko yung mga Hindi, mambabatas. kaharap niya, di ba?
Opo. Yung audience niya, mga mambabatas. Opo. At saka sinabi niya, kailangang masiyasat yan. Ay bakit nga naman hindi? Isip-isipin mo pagka ikaw ay binaha. Napakaraming mga propriedades mo, mga kasangkapan, lahat. Nasira, nawala. Pati trabaho mo, pati mobility mo, lahat. Mag-aalala ka. Pati pagpasok ng mga anak mo kung paano. Bukod pa dun sa talagang malalagay sa bingit ng alanganin o maaaring sa disgrasya pa ang buhay ng pamilya mo. Ito sa huli, Sen, ha? 30 mahigit na namatay, Sen. At mahigit, Kaya nga, kulang-kulang sa pupang nawawala. hindi nag-i-improve, kundi lalong lumulubha yung Magiging worse. epekto. Palagay ko yung sinabi niyang mahiya naman kayo is an understatement. Oho. Ibig sabihin, dahil siguro nanggaling lang sa Pangulo, hindi lang siya makapagbigay ng mas matinding salita pa ron eh. Oo. Kasi siyempre baka sabihin ng iba, dapat hindi siya gumamit na gano'n, hindi na presidential yun eh. Ganun ho ba? Diba? Nako, oo. Kasi kung meron pang mas mabigat na salita doon, dapat yung sinabi mo, di ba? Yun na nga. Oo. Oo. Dapat yung, ang kakapal naman ng mga mukha nyo. Ganun siguro. Mas matindi yun eh. Oho. Kaya lang kasi, sinabi niya, may mga, pati kontraktor kanya Pati ay, kontratista, opo. Oo. pati mga kontratista ay usigin natin. Oho. O ilang kaya yung kontratista na nandun sa harap ng kapulungan na yun din? Kasi Sa palagay mo lang. Kasi mga ibang kongresista ho, kontratista din eh. Ha? Di ba yung inimbestigahan nyo sa ano, pati equipment eh, nakalagay ang pangalan ng congressman? Ay, nagmamaang-maangan pa. Oo. Di ba? Oo, isa yun, isa yun. Oo. Eh di ba, malamang napakarami din mga kontratista Pero nandun yun, sa harap kahit na. na sisiw lang yun eh. Ganun ho ba? Oo, marami. Kaya ngayon, kung talagang yan, ay bibigyan natin ng kaseryosohan na hakbang, ay kinakailangan nating pasimulan siguro sa mga dokumento, Jen. Pero kung ang pag-uusapan sa yung Blue Ribbon lang muna, no? Lahat pa ng 24 kayo, miyembro din ng Blue Ribbon Committee, Sten? Bukod pa doon sa mga sariling staff talaga ng Blue Ribbon? Hindi, tiningnan ko 17 lang ang miyembro. Meron palang hindi miyembro. Ayun. Tapos merong pupunta sa'yo. Sen, pwede bang maging vice chair ako ng ganito, ng committee mo? Opo. Di, siyempre, sasabihin mo, sige, sipin ko. Baka naman gusto mo kung, isipin ko nga, di ba? Ayun. Oo. Oh. Mabalik tayo doon. Opo. Meron silang kasanayan. Yung May mga staff. direksyon ang kanilang bawat hakbang at gampanin na gagawin. Hindi kagaya ng mga ibang mga nasa television. Opo. Ha? Napakadali kasi ng trabaho nila eh. Ang trabaho lang nila magtanong eh. At saka magparatang. Minsan, oo. Pero kahit kailan itong mga ito, hindi pa sila nalagay sa kalagayan na sila naman ang tinatanong. Nako. Di ba? Parang nahihinuha ko na Kasi, yan. kasi tinangka ko na naipatawag. Nanon doon sa ABS-CBN hearing nung kaniyang renewal. Opo. Ayaw pumunta. Magaling lang sila, mag-imbita na sila pag tatatanungin ka sa programa nila. Pero pag silang inimbita mo, Yung mga anchor ba tinutukoy nyo, Sen? Mga anchor din nila? anchor ba yung tawag doon? Anchor po ang tawag doon. Broadcaster, announcer. Oh, yan, yung mga yan. Oho. Nang kanilang napag-aralan lang at nagkaroon ng kasanayan, ay yung magtatanong ka lang. Pero alam mo, pati pagtatanong alam mong may pagka-personal Kasi kung ikaw anchor ka dyan, kailangan mabigyan natin ng konting emphasis ito. Pag anchor ka at ang tinatalakay mo yung sinasabi nating public affairs, Opo. makikinabang ang tao dito Sapagkat lalong-lalo na kung alam nilang ikaw ay matagal na dyan sa profession na yan. At kilalang-kilala ka Opo naman, oo. Mapagkakamalang ka na napakagaling mo. Depende sa mga taong kinakausap mo, di ba? Opo, oho. Ibig sabihin, naniniwala sila sa iyo. Nagkakaroon sila ng paniniwala na maaaring lahat ng naririnig nila
lalo na sa pagtalakay mo ng mga issues, nakakakuha sila ng mga batayang impormasyon na nakapagbibigay sila ng Siyempre iba po, yung kaalaman. Magmumold yun sa isipan ng tao. Totoo. Ngayon, pananagutan mo bilang anchor na huwag ka maging bias, ano? Ay. Kailangan objective ka para hindi mo mailigaw ang tao sa paniwala na dahil nga sa pagtatanong mo, akala mo yung taong pinararatangan mo, akala mo'y ganon. Tama. Kapag hindi ka objective, pag hindi ka nasa gitna, hindi ka dapat nandun eh. Sa akin lang. Sa akin lang. Kasi ang responsibilidad mo, napakalaki. Kumbaga, public property ka na eh. Totoo po Naniniwala sa'yo, nakikinig Public sa'yo ang figure tao. na yun eh. Tama. Kasi kung sino-sino lang halimbawa, biglang gumawa ng programa si Saito. Di ba? Opo. Palagay ko, hindi naman magagalit sa atin si Saito. Baka walang makinig kay Saito eh. Mga 3 siguro nakikinig. Pero sila, halos pag nakitang ganyan, nakikita mo talagang makakapag-influence. May mga followers po talaga. May followers sila. Opo. Kaya kailangan maging objective ka o kaya ipakita mo na pwede kang maging independent-minded. Yun ang tungkulin mo. Sa ganung paraan, ang tao makikinabang. Opo. Pero halimbawa, kunwari si Nelson, congressman. Bakit naman si Nelson nilagay sa Sa isang committee sa Committee on Sports? Ano namang alam na, mga ganon. Bakit mo, May side comment pa. bakit mo naman miminosin naman ang kakayahan? Ba't kilala mo ba si Nelson, si Congressman Nelson? Hindi mo ang kilala eh. Maaaring kilala niya sa pangalan, pero yung katauhan at kakayahan niya, baka hindi niya alam. Tingnan mo yung balat ni Nelson. Hindi man maputi ka niya. Bakit nilagay mo sa sports? Okay sana, Sen, kung talagang tinitingnan lang yung qualification. Pero kung may mga nauna pang pangyayari, ang tanong ay, paano nanalo yung taong yan? Yun na nga eh. Sa umpisa pa lang, hindi mo na napakita na ikaw ay may kakayahang maging objective. Yung walang personalan, doon kakikilalanin ng tao eh. Opo. Doon nila makikita na meron silang pakikinabangan sa bahagi ng iyong palatuntunan. Pero antimano na ipakita mo na bias ka sa tao na yon. Pinipersonal mo na kagad. Pinipersonal mo kagad. Paano mo pa siya mapapaniwala na yung pagtalakay mo sa isang issue na yan ay objektibo na. ay objective? Hindi na. Wala na yun. Wala na eh. Opo. Ang problema ho doon, gumagamit siya na yung ibang tao. Baka iniisip niya, magsalita ng hindi maganda, yung ini-interview niya, doon sa mga pinatutungkulan niya, Sen. May ganun eh. Leading questions. Mapapansin mo naman, yung anchor na yon kahit minsan. Okay. Hindi man lang niya ako tinawag sa programa niya. Kung sino-sino na lang, hindi ko naman minamaliit yung mga taong nakausap niya na paulit-ulit na eh. Siguro yung mga iba, 10 beses niya nang nakapanayam. Pero ako ni mismo. Ako nakikita ko, anino ko lang, natatakot na yun eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero dito sa ating palatuntunan, nakikita naman nila na gitna tayo. Pag tumalakay tayo ng isang subject matter, wala tayong sinisino. Nilalatag natin. Hindi, wala tayong basta pinasasama lang. Pinakikita lang natin ang bawat punto para makita na silang mamimili at the end of the day, Nelson. Ay sila yung maaring tama kayo. Sila yung maaring magporma ng sariling opinion kung alin yung mas tama. Totoo. Yung ito o yung ganyan. Yun naman talaga obligasyon ng media, di ba? Sa ating profesyon ang trabaho natin maglatag ng magkabilang panig. Kaya nga, tuwan-tuwa ako at mabuti nasabi niyo yan eh. Opo. Naisip ko tuloy. Hindi ba ako nahirang nga sa Blue Ribbon Committee? Opo. Maraming nagsisay. Yung lang text na tinanggap ko yung sabi congratulatory yan talaga ang bagay sa'yo. Napakarami ng gano'n, Opo. Yan po ang inaasahan namin. Talagang palagay po namin marami pong talagang maitutuwid na mga ganapan, lalo na po yung mga katiwalian. Kami po yung masaya. Marami ito, Jen. Totoo po.
Alam mo, ang aking problema ngayon kung paano ko sasagutin ang mga text messages. Nasagot ko na yung 400 kaninang madaling araw. Meron na naman 300 na dumating. Walang katapusan na pagsagot ng mga text messages. Kaya nga, tataka ko. Nabanggit ko. Kaya nga, ang tataka ko, bukod tangisan yung anchor na binabanggit mo, ang talagang hindi niya matanggap sa halip na tignan mo na yung trabaho ninyo, performance niyo. Kaya nga, kaya nga nung binanggit ni Nelson, natuwa ako, naalala ko tuloy. Wala silang pupuntahan ngayon eh. Okay. Dinahirang akong Blue Ribbon. Naalala mo yung dalawang malapad na dyaryo? Opo. Oo. Tuwan-tuwa ako eh. Nung umagang gano'n, kasi yung mga dyaryo, nilalagay nila sa, meron kaming lamisita doon sa labas, doon nakalatag yun. Yung dalawang dyaryo na yun, yun ang una kong makikita pag lumabas ako sa umaga. Akalain mo for the first time din? Headline ako. Nilagay po. Hindi ako makapaniwala, Jen. Siya, hindi totoo ito. Ako lang mag-isa natatawa ko. Akalain mo, hindi na rin nila nakuha na baligtarin ang mga pangyayari. O kaya, Hindi mo lamang bagitin ang pangalan niyo. Hindi ba nung una tayo nagtatalo rito at pinag-uusapan kung kinakailangang sikilin nila yung katotohanan. Yung una natin pinag-uusapan. Ngayon, yung dalawang dyaryo, walang magawa tayo. Pati litrato ko dyan nandun. Wala. Alam mo ginawa ni Mrs. Jen? Opo. Dahil siguro pinag-uusapan din na ginupit niya yung buong page. at talagang nilagay niya sa kanyang Baka ipalaminate pa ni Ma'am Edna po yun. for the first time. Opo. At for the first time, ay ire-report kayo ni Mayan Corbera.